Okay, so let's solve this solid mensuration problem the fastest way we can, no? Ang board exam approach. Okay, so actually passed board daw tol, pero lumabas to sa hydraulics. Kasi may specific gravity. Or spoiler alert, pamanggulo lang yan. Hindi mo magagamit yan. Okay, so let's read the problem. Two identical cones with vertical axis and vertical axis. Ibig sabihin, ano to? Identical cones, vertical axis. Ibig sabihin, ano ibig sabihin yan? Right yan. Di yan oblique cone kasi merong oblique eh. Di ba? Pag ganyan. May ganyan ako. And right yan with vertical axis. So kasi pag ganito, ayan, obtuse. Tawag na ito? Nawala tuloy ako. Ayan, parang oblique pala. Oblique. Kasi pwede siyang any that is hindi right. So, pwede siyang acute or obtuse. Pag oblique, di ba? So, ayan. So, ito yung axis nga slant. Pero ito, vertical axis. Ibig sabihin, right yan. Forming a right angle. Okay? Short recap lang. So, one inverted. So, this one is the inverted. And the other is upright. Because base radius, yan, nilagyan ko na naman dimension para di na tayo matagalan. So, 1.2 meters. Siyempre, yun din yan dito, identical sila eh. And a height of 4.8 yan. Okay? So, each cone contains equal volume of oil. Ayan. So, ito na yun, nilagyan ko na yun ng water surface. Water surface. Water surface. Oil surface. So, ayan. Ito yung sa inverted na part. Equal daw yan sila. Ibig sabihin. Kasi ibig sabihin na to, sa ibang problem kasi, parang una may ganito siya. Ganito yung una, naka-upright. Tapos, pinlip mo daw. Ayan. So, tinayo mo. Or pwedeng ganito naman, pinlip mo. So, ano yan siya? Parang reversible. Wow, chemistry yung term na yun ah. Ano yan? Chemical reaction. Reversible. Ayan. Okay, so dito sa problem, yan, dalawang magkaibang case. Same lang yun. Kita ko sa group kasi mas maiksi yung tanong eh. Pero same concept. Minodify lang nila. Tinanggal na tong specific gravity kasi di rin naman kakailanganin. Okay, so yan yung oil surface pag naka-invert. Ito naman yung oil surface kapag naka-upright. So ang sabi, each cone contains equal volume. Take note of that. Equal volume. So pwede nating pangalanan to, yung equal volume of oil. So in both cases yan, pangalanan natin tong volume ng ano to? V1, V2 na lang. Pwede ba? Sige, alam ko na. Volume, ano yung isa? Inverted. Upright muna. Volume upright o volume inverted. Ganon. So, note ng volume upright ng oil yan ha, is equal sa volume inverted. So, ibig sabihin, ito, paano yan? Frustum of cone yan. Pwede mo bang, gagamitan mo pa yan? Hindi, may shortcut tayo. Di na natin gagamitan yun, di na natin kakabisa yung formula na yun. Gamitin lang natin sa ibang problem na pang frustum talaga. Pero ito, kaya ito gamitan ng similar figures approach lang. Okay, so gagamitin natin yan. First video ko to doon regarding dito. So, discuss natin lahat. Okay, so ayan. Having specific gravity point, di natin magagamit yan. If the depth of oil in the inverted cone is 2.4 meters, ay pinangalanan kong Y. Okay. So what is the depth of oil in the upright? So pinangalanan kong X, the unknown. Okay, and then yung height na ito, yung, syempre, H minus X lang yan. Pinangalanan ko rin Z. Okay, so ano to? Ano tong similar figures? Parang ano lang din naman yan. Ratio and proportion lang yan. Parang similar triangle lang din. Okay, pero ito, applicable na siya for areas and volume. Okay, so discuss muna natin yung conventional, paano siya ginagawa, paano maka-arrive dyan sa yung similar figures na tinatawag nga. Okay, so unahin natin. Eto.
Yung similar, dito unahin muna natin itong may given na height. Siyempre, dito tayo sa inverted muna. So, ang similar figure dito is itong cone na maliit and yung cone na malaki, di ba? Similar yan siya. So, pwede mo yung magamitan ng ratio and proportion. Yan, no? So, sige, gawin natin. So, parang pwede ko siyang gawin na volume ng ang inverted that is, sige, lagay ko dito yung equal. Equal to, ano yan? Volume lang naman yan ng cone, di ba? Ano yun? 1/3 pi r square, di ba? 1/3 area of the base times height. So, sige, pangalanan ko tong Ri. Sige, R1, R2. Hmm, pwede, sige. Kasi, yung gamit ko eh. 1/3 pi Ri squared. Okay lang ba ganyan? Huwag na parenthesis. Okay lang naman yun. Ri squared times height. 1/3 pi, 1/3 area ng base pi r squared times height. Ang height niyan ay, pangalanan na lang din natin y. Ito pala, may y na pala ako dun. It's y, di ba? Okay. Then, yung volume naman ng buong cone, di ko nalalagyan ng ano, lagay ko lang yun dito sa gitna nila. Kasi may gagawin ako dyan. Volume naman ng buong cone is 1/3 pi. Tapos yung r niyan, ito, naka-r na talaga, r squared. Times height, buong height yung h. Okay, wala pa akong values na nilalagay. Bukod sa 1/3 kasi constant naman siya. Ayan. So, niratio ko siya, di ba? Ganyan kasi yung mangyayari dyan, di ba? So, pwede natin tanggalin na tong constant. 1/3 pi, pwede na siyang tanggalin. So, natira na nung sa atin, ri squared y. Pero notice na pwede mong gawa ng relationship ang r in terms of y or y in terms of r, di ba? Ayan. So, ito magiging, ano to? R squared h din to. R squared h. R squared h. Okay, so, yung taas and baba, pwede natin gawing single variable lang yan. O, paano? Ito yung Ri. Ito yung Ri, di ba? Tapos, Ri tapos Y. Okay. And then, ano yung isa? Ito, R and H. Tama. Um, itong 1.2 na ito. Ito kasi yung buo, may value tayo na ito eh. May value tayo niyan. R squared. Pero pwede natin gawin. Yan, ratio and proportion. So, gawin natin. Saan ko ilalagay? Dito na lang. Variation proportion, Ri over y. Ri over y or hi sana yun. Pero may pangalan na kasi. Is equal to r over h. O, di ba? Ano nangyari? O, yung isa, pwede kong i-express in terms of, yung y, pwede ko siyang i-express in terms of, pwede yung ri, express ko in terms of y, pwede rin yung y. So, in this case, since ang given is, ang given is y. Okay, so ang ano is ri. So, express ko si ri in terms of y. So, ri, ri nako. Ri is equal to r over h. Diba? Times y. O, pag pa-plug in ko yan dito, tignan mo anong mangyayari. Plug in ko yan. Nakikita na ba? So, ri squared, papalitan natin ng r over h times y squared. Tama ba? Ri squared, no? Oo, tama. Times y all over r squared h. O, ayan, kita na. Ano magka-cancel? R squared. Tanggal. Tanggal. Tapos, eto magiging, ano tong sunod? R squared. Tapos, ang baba is h squared. Ayan. R squared, tanggal. Sige nga, sulat nga natin para di nakaano. So, R squared over, may y squared pa, times y, or y cube na yon. Hindi na talaga maabot dito yung ano ko.
Tapos may baba kang h squared, r squared muna times h squared h. Tama? Magiging h cube yun. Diba? H squared, divide mo pa by h, magiging h cube. Or h squared h. Sige, sulat natin. Diba tanggal to? O, ang nangyari, magiging ano to? Y cube over h cube. O, diba? So, yan lang yung mangyayari. So, ibig sabihin, pwedeng isa lang given, pwedeng radius, or pwedeng height niya. So, ayun, di ba? So, kung height lang yan, pwede mo siya i-simplify ito. So, itong volume nung inverted, volume ng oil sa inverted na case, diba? All over sa total volume is simply equal to this lang. Ano yung formula doon? O, pwede kang pumili lang ng isa kasi pwede mo rin namang gawing ano express mo rin yung ginawa natin kasi RI express in terms of Y, di ba? You can do the other din. Pwede rin Y express mo in terms of RI. So, ibig sabihin, naka-radius naman to. E di mangyari, making radius cube yan. Pwede rin yung RI cube all over, ano yun, R cube. Di ba? Ganyan din mangyari doon. So, pili ka lang. O, ganun lang. Yung similar figures. So, pag initial volume, or volume ng isa, okay, kuha ka lang ng part niya. Pwedeng radius, pwedeng height, then i-cube mo lang. 'Di ba? Then, ito naman yung malaking volume, kuha ka lang din ng part niya. Pwedeng radius, pwedeng height, then i-cube mo lang. O, ganun lang. Okay, so, okay na siguro tayo dyan. Tanggalin ko na ba yan? I-set aside ko na lang. Okay na tayo dyan. Pwede rin yun. Okay, so hopefully okay tayo dun, no? Ah, dito ko na lang siya ilagay. Okay. So, ibig sabihin, kung susulat natin yun, puro initial lang, initial. Inverted volume ng oil sa inverted na case, all over total volume, is pwedeng pipili lang ako ano yung binigay. O, ito. Yan gamitin ko kasi yan yung binigay. So, y cube all over y cube all over h cube. Yun ba yung sinulat ko? Di ba? Y cube over h cube. Pwede ko siya magamit as ganyan. So, ang y is 2.4 cube all over height niyan ay 4.8 cube. Ilan yan? Kumamental? Kumamental. Pero nakalki ko na. 2.4 cube over 4.8 cube. 1/8. That's 1/8. Ibig sabihin niyan is what? Yung inverted volume ng oil sa inverted na case is equal to 1/8 lang ng total volume. Ganon. So, that is the volume neto. Diba? Eh, di ba equal yan dito sa volume na to? Eh, ito yung kailangan natin. Ito yung cone sa part na yun eh. So, ibabawas mo siya. Diba? So, ano ba yung pangalan ko? VI, VI, inverted. B ng C ko na lang. Volume ng cone ko na lang. So, ibig sabihin, ang volume ng cone is total volume. Cone, ito yung VC ko na. Ayan. Volume ng cone is equal total volume minus yung ito or ito. Parehas lang yan sila. Di ba? May nilit tayo dyan dito. May in-state na tayo dyan. So, that is what? That is V minus 1/8 ng V. Ano, calculate pa ba yan? That's 7/8, di ba? 8 times 1, 8 minus 1, 7. Ganun ka pa ba? Mag-compute, pag fraction, pag ano, whole number, tapos improper or kahit proper. Yeah, proper, improper. Ako, ginagawa ko ganito eh. Kinokopya ko na lang to. Ganito na tayo kapag advanced na yan. Kasi parang 1 lang naman yun, di ba? 8 minus 1, 7, 8, copy. Ginawa ko lang siya agad na similar fraction. O, kasi ito parang, ano lang eh, yung turo lang pang elementary. Diba? Pero ito, mas nagme-make sense. Pag ginamit mo na yung mga natutuhan mo, all these years.
Sa math. So, ayan, 7/8 ng total volume. So, ito na yun siya. O, edi gawa ulit tayo ng similar figure kasi ito naman yung gagamitin natin. Etong part na to. So, that will be volume ng cone all over total volume pa rin. So, ito kailangan natin ito makuha, which is h minus x. Di ba? So, h ay 4.8. Yan, direct sub ko na lang yan. 4.8 minus x cube all over, tama ba? Yeah, 4.8 minus x. Minus x. 4.8 minus x. Ito yun siya. Tama? Yep. All over total volume na yung height niya is 4.8. Tama ba? 4.8 cube. Pero, ano to, ito. Iba na itong VC natin, di ba? Magiging 7/8 na to. Hindi mo pwedeng gamitin na same lang, 1/8 pa rin yung kanina. Kasi madadali ka doon. So, 1/8 ng V. Ano, kapag 1/8 din gamit mo, edi ito yan. Ito yung lalabas dyan. Di ba? Parang 2.4 cube lang to. Ito, 2.4. Pero kapag ginawa mong 1/8, magka-cancel na tong volume, 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 volume. Ay, kasasabi ko lang eh. 7/8 nga ni. 7/8. Ba't 1/8 sabi ko? Ayan, 7/8. 1/8 na sulat ko, pero 7/8 ba sabi ko? Ben. Okay. Direct sub, 7/8 na lang yan. Si BB, cancel naman kasi. And that is equal to this one. Ayun, 4.8 minus x cube over 4.8. Tama ba? 4.8 yung buong height. Tama. Yun. And moment of truth. Ayun to. 1 na lang siguro. Kasi ito pala. So, dapat, ang magiging, ano mo pala dito, is obviously, less than 2.4 na yan. Less than 2.4 naman lahat eh. Okay, sige, 1. O, di ba? 0.21. Bilis. Di ba? Yung iba kasi kinukuha pa yung ano eh. Kinukuha pa yung volume na ito. Wala na. Ito lang yung solution dyan. Basta alam mo yung similar figures. Pag volume, ganyan. Pero pag area, kailangan mo naman square. Pwede rin yun. Applicable din yun. Pwede mong ipatunayan. Gawin mo ng parang ganito. Gawin mo ng parang ganyan yung sa area. So, I guess, ayun. That's it for this problem. If you learned something, thank you.